Hello guys, kumusta kayong lahat? Hari here from Pinoy Nomads. Kumusta? It's been a while. Medyo matagal-tagal kaming nawala, no? So, nagpahinga tayo guys sa social media. Couple of months ago, I decided na i-deactivate yung aking social media account, no? So, mayroon akong Facebook at saka Instagram. So nag-decide din ako guys na tumigil muna sa paggawa ng mga videos dito sa channel natin sa Pinoy Nomads. So wala din akong TikTok tsaka X, yung dating Twitter. So kaya yung Facebook tsaka Instagram lang talaga. Tapos yun, so far so good. Ang ganda ng impact sa buhay ko, sa personal tsaka yung sa pamilya ko ay sobrang ganda ng impact ng pag-quit ko sa social media. Bakit nga ba ako nag-quit sa social media, guys? So, yung social media, wala naman talagang no? Maganda naman siya kung tama yung paggamit mo. So, pero sa akin, guys, napansin ko nagiging comparison trap siya. So, nakikita mo yung mga post ng iba. Siguro, lahat naman tayo ganun, di ba? Pag nakita mo yung mga bagong kotse nila, yung bakasyon, tapos pasaya yung mga pamilya nila. Siyempre, lahat naman nagpo-post ay yung mga achievements, di ba? Sa social media. Karamihan yung talagang my day lagi, no? Yung talagang masasayang part. Pero, yun. Akala mo totoo, pero pang social media nga lang, no? Hindi yun yung reality nangyayari sa mga buhay ng mga natin, ng mga taong nagko-consume ng social media. So nakita mo yung mga post ng iba, tapos yung biglang mapapaisip ka, hindi ka nagiging kontento, parang ganun. So naging mahirap magpasalamat sa kung anong meron ka. Tapos lagi akong tumitingin dun sa kung ano yung meron yung iba, hindi yung kung anong meron ako. So, bilang Kristiyano din, alam kong hindi ito yung gusto ng Diyos para sa akin. So, sabi nga sa Bible, di ba, parang, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, parang ganon. So, I think nasa Romans yun. Isang gabi guys, habang nagpipray ako, tinanong ko si Lord, bakit parang laging pagod ang isip ko? So, which is ganun talaga. Wala naman akong ginagawa pero drain na drain ako. Yun, na-realize ko yung dahilan dahil sa social media. Ang daming ingay, di ba? Kung ano-ano. Ang daming opinion, maraming comparison, tsaka maraming negativity talaga. So, hindi ko na marinig si Lord sa buhay ko dahil mas malakas yung boses ng mundo talaga. So, kaya yun, nagdesisyon ako magpahinga na muna. Walang post, walang scroll, walang likes. At alam mo yung sa unang mga linggo, parang may kulang, di ba? Kasi nga nasanay ka na laging nasa, ilang taon ba naman, yung nag-start ako sa Facebook, guys, parang 2009 pa. So, ilang taon na yon. Bago pa lang yung Facebook noon, yung estudyante ko yung nagtuturo pa ako sa Lyceum noon. Yung estudyante ko kasi wala akong noon yung phone ko yung lang, yung hindi siya smartphone, yung mga lumang phone na walang hindi mo makita videos, ganon. Yung estudyante ko, yung tama yung pagkakaintindi ko or pagkakatanda ko, so yung nag-create ng account doon sa phone niya kasi may smartphone siya. So mabuti pa yung mga estudyante before may mga smartphone, ako wala. Broke na clinical instructor. So, yun, ginawa niya doon sa phone niya. Tapos, yun, na-open ko pag uwi ng bahay kasi may laptop ako. So, hindi, desktop pa nun, hindi laptop. So, tapos, hindi nga pala sa bahay na-open eh. Sa computer shop kasi wala akong internet sa bahay nun. Sa Pilipinas pa yun. So, yun, 2009, nag-start akong, magkaroon ng Facebook. Pero hindi ako masyadong active noon. Naging active lang ako talaga nung napunta kami sa Canada, 2015.
So kasi maganda yung yung internet connection. Mayroon akong wifi sa bahay, ganyan. Tapos sa phone ko, so upgraded na, nakabila ko ng Samsung phone. Tapos ngayon iPhone, ganyan. So mas mas naging addicted ako sa sa social media dahil sa technology nga ngayon. So, yun. Nung una parang syempre, addiction yan eh. Ang hirap. Pero, yun. Nung medyo nasanay ka nang wala yung social media, so, nakita ko yung peace of mind talaga, guys. After quitting ng social media, mas madalas na akong may time sa pamilya ko, sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa devotional life ko kay God. So, may oras akong magbasa ng Bible, mag-pray, at nakakapagpahinga na ako ng todo talaga, ng totoo. Most of all, pinaka-importante, mas malinaw na ulit yung voice ni God sa buhay ko. Yun, hindi ko sinasabing masama yung social media, guys, pero kailangan marunong tayo or matuto tayong pumili. Kasi hindi lang yung oras kundi yung heart natin, yung puso natin ay kaya niyang nakawin, no? Yeah, mas may peace, may kapayapaan talaga, mas may time sa family. Nagagawa ko yung mga hobbies ko. Nakapag-exercise dati dahil sa social media. Facebook na yan. Ay hindi na ako nakapag-exercise kasi scroll mula umaga hanggang gabi minsan pagka day off ko. Bago matulog, pagkagising. So hindi na pag-devotion, pagbasa ng Bible. So minsan pagkausap ako ni Mrs. wala. Kunya, gawa ganun ka. Pero ang focus mo wala sa kanya. Pati sa sa pamilya ko, no. So grabe yung devastation. So tapos yung satisfaction talaga grabe. So kahit marami ka nang na-achieve or na-possess in life ay parang walang satisfaction niya dahil you tend to compare. So na-trap ka na doon sa bubble ng social media which is hindi naman talaga yun yung reality. So ikaw din kaibigan, kapatid. So kung napapagod ka rin sa social media, sa ingay nito, baka ito na yung sign mo, guys, no? Try mo din sanang magpahinga. So, hindi mo naman kailangan mawala sa mundo para maramdaman yung kapayapaan. Minsan kailangan mo lang manahimik at saka makinig kay Lord, di ba? Salamat sa panonood, mga kapatid. Thank you so much. God bless everyone. Bye.